Hello! Magandang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So sa ating mga kababayan abroad, kamusta kayo dyan? Oo, sana nasa mabuti kayong kalagayan and maraming salamat po dahil naging bahagi kayo ng 132,000 subscribers ng Munting Tinig channel. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. So kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. At pwede din kayo magpa-member sa ating Munting Tinig community. So far, meron tayong mga 40 members, no? So mamili kayo dyan kung ano po yung gusto ninyong piliin para po sa ekonomiya, para makatulong naman kayo dito po sa ating Munting Tinig channel financially. Okay, now, yung pag-uusapan po natin, mga kamunting tinig, ay yung tungkol po sa mainit-init na balita na mula po sa The Manila Times. Alam ko yung balita na to, hindi ito kayanin ng mga Duterte supporter dahil sobrang mahal nila yung kanilang Santa Sara. Pero ano pa naman, nangyari na po ang dapat mangyari. Na kung saan, ang Vice President Security Group disbanded na. At ang balita mismo ay nanggaling po talaga yan kay ano tawag nito? Philippine Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Po. Another term for disbanded ay deactivated na. O, matatandaan na umani ng kontrobersiya itong Vice Presidential Security Group or Vice Presidential Security and Protection Group na kung saan nakakapaloob, no, para magbantay kay Sara Duterte. Kasi dati wala namang ano yan Vice Presidential Security and Protection Group. Kasi PSG or Presidential Security Group. At kung sino yung mga nagbabantay sa presidente, ganun din ang nagbabantay sa Vice President. Pero noong 2022, napag-alaman natin na talagang binuo itong Vice Presidential Security and Protection Group para lamang po bantay at mapanatili ang seguridad, no, ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. So sinabi po mismo yan ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Brawner na deactivated na po yon, no? Dine-activate ng Armed Forces of the Philippines. So yung deactivation, nagmula po yon pagkatapos na kung saan yung ibang mga miyembro ng Vice Presidential Security Group or ay inakusahan na kung saan ay involved sila, kabilang sila sa kung saan transfer ng Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez last year. So sabi dito na the activation comes after several members of the group were kumbaga relieved over their alleged involvement in the transfer of Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez last year. So, kamakailan, meron pong mga 75 police officers na na-assign sa Office of the Vice President na kung saan ay nangangalaga sa kaligtasan ni Sara Duterte under the BPS-PG or yung Vice Presidential Security Group were replaced, no, pinalitan after she mentioned during a press briefing last November na kung saan ay he ordered an assassin para patayin ang First Lady, ang Speaker, ang Presidente. Oo. Okay, nag-order siya ng assassin. Grabe, no? Tsaka meron pa, yung parang ini-imagine niya yung pagputol ng ulo ni PBBM. So ayun, pinalitan. At klaro-klaro yun. Kung ano ang mangyari sa kanya. No? So pinalitan, after nung sinabi niya na kinausap niya ang assassin,
na gumawa ng hindi maganda sa tatlong nabanggit na personalidad. Okay, siyempre, yung source ng Armed Forces of the Philippines nagpapakita lamang na kung saan may mga dokumento din, no? At nakuha itong The Manila Times. Mayroon ding isang senior officer, no, or AFP official na kung saan ay nagsasalita tungkol daw di umano sa tinatawag na anonymity, verified the legitimacy of the order, saying that the changes in security structure were approved at the highest level and are part of a broader realignment within the AFP security aparato. Kung ako man, matagal ko na sanang ginawa yan. Yung pag-deactivate, after nung nagbanta siya at gumawa siya ng eksena, dapat noon pa yan eh. Noon pa yan sana di-dismantled, dinisband, o di kay dinide-activate. Okay? So the Armed Forces of the Philippines has yet to issue a statement explaining the rationale for the organization. Siyempre, tinanggalan siya ng mga security personnel or security detail. So the ASPG or according to the order, will provide security not only for the Vice President, but other very important person as approved by the Department of National Defense. So the group, imagine the group have 18 officers and 329 enlisted personnel and will be linked or headed by a commander with the rank of the colonel or captain in the Philippine Navy. Yun yung composition. So itong Vice Presidential Security and Protection Group, binuo ito, mga kamunting tinig, last June of 2022. Para ihiwalay, okay, ang bantay ba, maghiwalay. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo may Presidential Security Group. Pero nung June of 2022, sineparate ito. Okay? From the Vice Presidential Security Detachment under the Presidential Security Group. Now, Presidential Security Command. O yung tinatawag nila na PSM. So imagine parang special group ito. No? Parang special group ito na kung saan ay talagang ang mandato nila ay bantayan lang ang Vice Presidente. No? Kasi nanggaling ito eh. Nanggaling ito sa Presidential Security Group. At ngayon tinatawag na Presidential Security Command. Na kung saan ang mandato o ang misyon ay para protektahan si Sara Duterte na walang malay. No? At syempre, kasali na dyan yung mga anak, member of the family. So, meron pong isang statement last June 25, 2022, si Vice President Duterte lauded former Defense Secretary Delfin Lorenzana and EFE Chief of Staff General Andres Anyo or Andres Centino for creating the BPSPG and separating it from the PSG. So si Delfin Lorenzana, inamin ni Sara Duterte na itong gumawa nito ay si EFP Chief of Staff General or kumbaga si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana sa panahon pa ng tatay niya. Oo, kasi yung Department of National Defense Secretary ngayon ay si Gibo Teodoro. Panahon ng tatay niya na si Rodrigo Duterte na nakakulong doon sa ICC dahil sa crime against humanity, ang Department of National Defense Secretary walang iba kundi si Delfin Lorenzana. At itong EFP Chief of Staff na si Andres Centino, ito po sila ang may mandato or nagmando na gumawa ng ganong klaseng hakbang na i-separate itong SPG sa Presidential Security Group na ngayon ay tinawag na Presidential Security Command. So, siyempre,
Papasok yung Marcos administration during that time eh. No? Alam naman natin yan, papasok. So kung ako ang tatanungin, napakaganda to, napakaganda. Imagine 400 plus security detail with the rank of colonel, kapitan, galing po sa Presidential Security Command. Oo, na dating Presidential Security Group. Kasi wala naman sa kasaysayan na mag-separate yung magbabantay sa Vice President. Actually nga, delikado nga itong ginawa ni Delfin Lorenzana at saka ni Andres Centino, yung former Defense Secretary at saka yung AFP Chief of Staff. Delikado to. Kasi maaaring magamit ito sa personal na interes. At bakit kailangan ihiwalay? Noon pa man, gusto na nila talaga na mag-iba ang landas ni Sara Duterte. Kasi yung gwardiya ng Vice President, gwardiya din ng Presidente, di ba mas maganda dapat yun? O hindi talaga maganda na yung gwardiya ng Vice President, iba sa gwardiya ng Presidente. Dapat manggaling talaga ang gwardiya ng Vice President sa Presidential Security Group. Ngayon, tinatawag na Presidential Security Command. Composed of 18 ha, 18 high-ranking officers. At the same time, may mga 300 something or 329 na mga enlisted personnel. Ang kanilang mandato is to protect Sara Duterte's and of course, Sara Duterte's family as Vice President. So ito yung hindi magandang hakbang. Ngayon, nung nagbanta siya na may kinausap na siya, nagsabi na siya sa mundo na may kinausap na siyang assassin, na kung ano ang mangyari sa kanya, ayun, pagpapatayin itong Presidente, First Lady at Speaker of the House. At klaro po yun, buong mundo po yun. So after that, ayun, pinalitan na recall yung ibang mga officers, yung ibang mga security detail niya. At ngayon, tawag nito, April 5, 2025, may balita na pinalabas doon po sa Manila Times na totally disbanded na. So, ayun, totally disbanded na. So, ibig sabihin, pag dini-deactivate mo, okay, deactivated na, so hindi na siya functioning. So, ibig sabihin, mawawala ng personnel or guard si Sara Duterte mula po sa Armed Forces of the Philippines. Okay? The deactivation. Matagal na yun ha. So, deactivated at the same time, disbanded. Yan po ayon sa balita ng Manila Times. Sikaw ba naman, Presidente, pagbabantaan mo? First Lady, ang Speaker, pagbabantaan mo? Kaya namimihasa yung mga Duterte diehard supporters because ganon ang style ni Sara Duterte. So kung ano man yung reason ng Armed Forces of the Philippines, of course, kasi si Sara Duterte threat sa national security ngayon. Delikado na eh. Kailangan bantayan ang galaw ng Vice President dahil unang-una, nagagamit para i-destabilize ang administration. So naturalmente, kailangan magiging siguro. Diba? At saka, ibalik sa presidential. Kasi, tandaan po ninyo, kung anong banta sa buhay ni Sara Duterte, kasinungalingan yun. Tingnan mo, hanggang ngayon, buhay pa rin. Ang gaga. Di ba? Yung sinasabing may banta siya, tapos nakakailang beses siyang lumabas ng bansa. Tapos magpapaselfie ka. May banta ka, tapos ang luwag-luwag ng ano mo. May banta ka, o kung baga, buhay ka pa rin until now. So, kasinungalingan. Kaya ka binigyan ng security detail para may protection ka. Pero kung gamitin mo sa personal, wala na yun. At ito pa dapat talaga hindi po nag-separate. Kaya lang, bago pumasok ang Marcos administration, nagkaroon na ng approval si Delfin Lorenzana and AFP Chief of Staff Andres Centino. At yung dalawang opisyal na yon, panahon po ng tatay ni Sara Duterte, yan na si Rodrigo Duterte, na kung saan kasalukuyan pang Pangulo dahil hindi pa nakapanumpa si PBBM.
So talagang sinadya talaga. Ang tanong, bakit ayaw ni Delphine Lorenzana at ni Centino na kung ano ang nagbabantay sa presidente, ganun din ang magbabantay sa vice president. At magkatagal na nating tinatanong yan. No, matagal na nating tinatanong yan na bakit. Tapos 'di ba may mga ang PNP binawasan din si Sara, no? Kasi to be honest guys, sa mga DDS na mga nanonood, the status of Sara Duterte now, to be honest, she is already threat to our national security. Kasi iba na yung galawan ng mga kaalyado niya at iba na rin yung galawan o takbo ng kanyang utak. O, nagkakaroon pa siya ng sarcasm na ayun, nagpapasalamat siya sa presidente dahil kay PBBM. Oo, nakulong yung tatay niya at dahil sa nakulong yung tatay niya, nagkapatawaran sila. Hindi dapat siya kay PBBM maghingi magbigay ng pagpapasalamat. Kung di, dapat kay Rodrigo Duterte, sa tatay niya. No, nagbukas ng good relationship nila. Kaya lang, huli na ang lahat. Kahit ano pang gawin nilang ek-ek, ano pang gawin nilang padrama, wala na naramdaman ang taong bayan. So ito po mga kamunting tinig ang balita ngayon na umuugong, no? Tsaka, kasi ano yan bagong-bago to April 5, 2025. Although, may napabalitaan na noon. Hindi lang po pinapansin. Actually, isa po ako sa nag-discuss about sa security detail ni Sara Duterte during the time. Andyan pa yan sa mga video ko Sa live ko, diniscuss ko po yun about sa security detail ni Sara Duterte na aabot po ng 400, more than 400 security personnel. Mga opisyal pa yan, iba't iba pang ahensya or unit ng Armed Forces of the Philippines. Pero ngayon talaga, masaya talaga tayo dahil po itong Vice Presidential Security and Protection Group na binuo, no? Bago maupo si Pangulong Bongbong Marcos ni Department of National Secretary Delphine Lorenzana and EFP Chief of Staff Andres Centino na puro tauhan ni Rodrigo Roa Duterte na sa ama ni Sara Duterte. Okay, yung walang kwenta nating Vice President. Pero nakapagtataka, bakit? Pwede namang, sabi ko nga paulit-ulit nakapagtataka na bakit ayaw nila pasakop sa Presidential Security Group. Dapat kung ano ang nagabantay sa presidente, ganun din ang nagabantay sa Vice President para hindi mahirapan. Kung halimbawa may banta na gagawin na hindi maganda ang Vice President sa presidente, malalaman po yun. So those are the non-partisan. They are just simply doing their job. Ang nakapagtataka, bakit minadali na bumuo? Kasi panahon ni Leni Robredo at ibang pang mga Vice President na dumaan, hindi naman po separate yung kanilang security detail sa Presidential Security Group na ngayon ay tinatawag po na Presidential Security Command. No? So, alam naman natin may reason kung paano po dinideactivate, may reason kung paano po na-disband. Okay? Yan po ay mula nang nagbanta siya. Okay? Oo. Tapos, ito pa talaga. Na-relieve pa pala yung iba. Kasi mag-involve sila in the transfer of office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez, last year. So, isa po yun sa mga kontrobersya ng VP SPG. So, again inuulit ko lang para lalo po ninyong mahirapan, para hindi po kayo mahirapan. But by the way, the detail of that news ay hanapin nyo po sa The Manila Times. At hindi po lingid sa ating kaalaman na mayroon pong 75 na mga police officers na naka-assign kay Sara Duterte during that time were replaced, no? Matapos siyang mag-mention, no, sa kanyang press briefing, no, last November, 2023 2024, gets na kung saan ay meron na siyang mga kinakausap at inorderan niya na yung mamamatay tao, no? Para nang sa ganun ay
patayin ang presidente, first lady, at ang speaker. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat at sana po ay naliwanagan kayo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Bye-bye!